Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbise.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to this year's edition of the Nutrition School on the Air. Nutrition School on the Air, or NSOA, is a radio-based education program designed to promote good nutrition practices, particularly the 10 Kumain Nights or the nutritional guidelines for Filipinos. Joining the NSOA has its own perks and benefits, including opportunity to become a certified nutrition advocate, gain knowledge on health and nutrition, win load cards for top students, and we can also attend an exclusive graduation ceremony. How to qualify for graduation? First is to attend all sessions of NSOA through our Atong oras alas 10:38 sa buntag kini ang inyo na pod nga partnership no ng of course National Nutrition Council Region 11 ug kauban pod ang 1197 DXFE, isang masustansyang araw na naman no sa ating lahat ng mga classmate natin na nakikinig ngayon dito po sa ating Nutrition School on the Air. Ayan, welcome din natin syempre yung ating mga panauhin ngayong umaga. Okay? Nalilito ako if I will speak in Bisaya or Tagalog kasi si Ma'am Eliza Tagalog daw eh. Okay ra, sir. Ma-pressure ko ani ba? Mo istorya og Tagalog or Bisaya ba? Pero ato sang i-introduce si Ma'am. No? Si Ma'am is the Nutrition Officer 2 ng Talomo North District. Si Ma'am Eloisa Simbahon. Ma'am, maayong buntag. Hi, sir. Maayong buntag sa tanan. Nagpaminaw. May buntag gid, Ma'am. Lipay mi kinaaka. Siyempre, welcome po nato. No? Ang ato ang makanunayon nga kauban diri. Murag, di na nato ginahalang padugayan og introduce si Ma'am Kim Chares Bagwasan. Ma'am, good morning po sa imo. Okay, maayong buntag and masustansyang adlaw sa ato ang mga estudyante ug mga suki nga tigpaminaw di sa DXFE. Bitaw no, nalipay mi ma'am kay murag halos pila ka episode nga kauban ka namo no. I think nasuki na gid si ma'am ba ingon gani ko sa iya ha mga classmate nga. Basin ma'am sa sunod ani diri na jud ka mo regular ba. sa ato ang stasyon. Okay. So anyway, mga classmate, welcome na pud mi sa inyo ha, sa another episode na pud nato. Yung mga nakaraang episode natin, yung episode Kumainment number 8 no. Atong iskutan Ma'am Kim no, gihimay-himay pud nato ni itong mga maaalat, mamantika
sus naapoy mga tamis, no, para malikayan po nato ning mga sakit nato, ma'am. At sa ito nga mga sakit, ma'am, ato ang gihisgutan last time. Okay, no, review sa takadali. So, review sa, ma'am. Katong mga sakit nga tong nahisgutan nato, no, ang hypertension, sakit sa kasing-kasing og diabetes. Mao na siya atong mga gihisgut-hisgutan. Na-remember nako, ma'am, nga ato apong gi paluluman, no, ang kining mga vitamina o unsa pang mga laing fats, daghan man day klase ning fats, ma'am, no. Oo, na-note gid nato na siya gahapon. Siguro itong mga classmate po diha, daghan po sila mga na lista po diha. Hi ila Ati Dang, Marie Chris, Jorilyn, Lim Polo, sila Bella Lynn, nagpa-check attendance na daan. Ati Sue, good morning. Ati Gemma, Ati Weng, Ati Ne, Pipito, ayan, Ati Annalyn, og sa tanan pa nga naka-tune in diha. Dili na ako ma-announce ang mga top 3 pero nakalista na po yon. Okay? So just note lang po mga classmate sa mga nag-answer. Ayan, syempre sa ating mga question, kasi may question and answer po tayo. Okay? Feeling natin, no, parang ano po ito parang na-accomplish natin yung mga ginagawa at pinag-uusapan natin from Kumainment number 1 pa lang, no? At nakakatuwa din yung mga nagpag-usapan natin. Okay, so kaya't makinig tayo dito lang sa ating INSOA at ipadala po ninyo yung mga sagot nyo through comment sa ating Facebook Live. And God bless po sa ating mga listeners tsaka viewers, no, na masasali po sa ating quiz mamaya. Okay, pagkatapos po ng ating talakayan sa Kumainment number 9. Okay, Ma'am Kim, so ba ito ang Kumainment number 9 na? Okay, sige. So, hapit na kita mahuman nun. 9 na kita. Yes, oo. Sige, so ato ang Kumainment number 9 na paghaisgutan na to karon kay ang panatilihin ang tamang timbang. Unsaon ka na pag-maintain, no, sa tamang timbang? May ano pala yan? May sikreto pala yan, Ma'am Kim. Okay. Sige. So, let's siguro may mga tanong yung mga pwede ba tayong Q&A din mamaya, Ma'am Kim? Kung may panahon, no? Sagutin natin yung mga tubago na tutong ilahang mga pangutana if ever may ano sila, may tanong sila sa ating sa ating topic. Ayan. Ma'am Eloisa. Yes, sir. Oo. Excited ako na pag-usapan natin tong tamang timbang, ma'am. Okay. Yes. At saka ano rin, no, kanang ato apod ni siyang siguro ma-apply gyud sa ating life. Na ay sekreto na na-learn ako gahapon, ma'am. Unsa to, sir? Oo. Unsa di Yung moderation. yes, tama, Jud. Yes. Oo, yun yung dapat nating wag kalimutan, no? Ang ingon nato nga moderation. Pero ma'am, naamang gud tay gina atubang god sa ato ang kini sa Pilipinas, no? Ato ang ginaatubang burden. Unsa man nga burden, Ma'am Eloisa? Okay, so kini siya, no, tama gyud na, sir. Ang Pilipinas magud karon natay ginatawag nga triple burden of malnutrition. So maun siya katong sobra sa nutrisyon, Okay. no? So naapod ay kulang sa nutrisyon o katong gitawag nato na micronutrient deficiencies. Ayan. So yung tatlo pala, yun yung mga burden na kasi 'di ba pag isip man gud nato nga kung taba okay lang. Pero anday gihapon na siya, ma'am, nagihapoy dili healthy nga taba. Yes. Oo. Kasi anything na sobra, no, dili pud maayo. Kaya sinabi mo kanina, in moderation jud tanan. Ayan, okay. So Ma'am Kim, unsa pa ng mga dapat nato nga buhaton, no? Para maano nato ni, mabalance nato ni. Okay, so dapat gino nga sa tanan natong buhaton, importante, no, nga kanang gikinahanglan magyud nato og energy para makalihok ta. Pero ang kaning energy makuha nato sa ato ang pagkaon. Unya ginasukat nato ni ang ato ang energy gikan sa calories. So naay giingon dira sa ato ang research, no, nga ang calories gikan sa ato ang carbohydrates, ang kada gramo ana kay 4 calories. Ato ang protina kada gramo 4 calories. While katong naisgutan nato gahapon bahin sa fats
naa siya 9 calories kada gramo. No? So unsa man nato pagsukat ng ato ang healthy nga body weight ani. So gikinahanglan gid nato nga ma-maintain ang ginatawag nato nga energy balance para maayo og himsog ang ato ang panglawas. So kaning energy balance sa ginatawag kay dapat kanang equal lang siya sa imuhang energy intake ug energy expenditure. So kaning energy intake muna siya mapagkaon natong ginakaon, walang expenditure muna siya kung giunsa nato paggasto or paglihok no ato ang mga physical activity. So para mabalanse. So energy intake equals to energy expenditure. So naatay energy balance sa ato ang lawas. Okay. Ma'am Eloisa, medyo nag-nosebleed ko sa giingon ni Ma'am Kim ba? Okay, equals naman to. Unsa na ibut pasabot ana ma'am sa ato ang mga physical nga lawas? Oo. So iani mo siya kung daghan ka gikaon manggo dapat kana pod siya ang igawas nimo. So sa isulod nimo sa imong kalawasan kana po dapat ang imong igawas, no? Sabot ma'am, for example daghan ko gikaon dili day sobra na sa akong timbang, imbalance na siya. Ay yung mga ganun pala. Ingana. Okay. So ani magud siya pag daghan magud kag ginakaon, no, pero wala kay ginahimo nga physical activity, katong energy na ginasulod nimo sa imong kalawasan, mahimo na siyang taba. Okay. No? So ibig sabihin madungaga jud ang imong timbang, no? So pero kasagaran pag konti ang kinakain natin pero sobra-sobra naman ang ginagawa mo, may mga physical activity ka rin. So of course, resulta yun siya magbaba po ang imong timbang, no? Pero kasagaran usually pag wala ka napakaginabuhat tapos kulang pa imong ginakaon, pwede po na siya mo resulta sa underweight. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, na kinahanglan nga balanse o kahibalo ka sa imong timbang para mabalanse po nimo. Correct. Okay. Kay Ma'am Kim, di ba naamon po'y underweight, nga naamon po'y obese, no? So, dapat ma-identify din nato na siya, Ma'am Kim? Yes, importante kaayo na siya, no? So, natay pamaagi nga para mahibalan nato na sa atoa, no, na mga hamtong. So, mahibalan nato pinamaagi sa pagkuha nato sa atoang body mass index or BMI. Kung man ang body mass index, ma'am, murag na-lose-bleed na pagkuha na. Kabagi ko. Sige. So, ang BMI or ginatawag natong body mass index, ang isa ka tawo mo ni iyahang sukdanan nga diin mahibalan niya, no, kung normal ba iyahang timbang or kulang ba or kanang sobra na ba. So ang ginakuha ani og sukdanan kay ang ato ang katason ug ato ang timbang sa usa ka tawo. So usa pod ni siya nga pamaagi nga ma-measure nato, no, nga dito naatay batayan, no, nga underweight which is kumuubos sa 18.5, no, gikan ni sa tong World Health Organization. Okay. Unya kung BMI gay na to kay 18.5 to 24.99 mao na siya ang normal, while ang ato ang 25 to 29.99 ginatawag na nato na siya og overweight. Unya pag mulampas pagyudtaan na musaka og 30 pataas ang resulta sa tuang BMI, mao na siya ang mga tao nga ginatawag nato nga obese. Mas tisamot og tulo ako ang nosebleed na gid ko, ma'am, sa daghang point man dito, no. Pero makita nimo na siya sa WHO di ay, ma'am, nga titawag na weight, no. Pero na-mention nimo ang BMI. Unsa man ang BMI, ma'am Eloisa? Okay. So kana siya gitawag nato na body mass index, no. So nana siya formula man good sir, no, para makuha nato, no, no, i-divide nato na siya kung tahay ang timbang into kilograms, no, ang tangkad or katong katason, no, into height into meter squared. So for example, kung ang timbang nimo is 50 kilos, tapos ang imong katangkaron is 1.7 meters. So, ani pagkuha, sir. So, i-divide na to ang imong timbang sa 1.7 times 1.7. Okay. So, ang result, ana, sir, is 17.3%. 17.3, okay. Then, so, di ba na-mention ni Ma'am Kim kanina ang BMI classification, if kung 18.5 paubos, ang imuhang classification dito, underweight ka. Oo. Ayun. So, base maguna siya sa, kung alam dapat kabalo ka sa imo ang height.
no? Okay. So convert 90 height meters. og imuhang weight. Yes. Ayan, nag-prepare na ko diri og calculator mga classmate sige. kay para ato ang i-check di siya. Pero ingon na din no pag-compute, okay? Kung para kung mahibalaan nimo nga overweight ba ka or dili ba, pwede din mo siya ma-check diha. Siguro ikaw mga classmate no nag-check na po ka diha. Lakuan pila ganito akong timbang, pila pud akong weight para makaibalo ka no. Sa tuang para kung makaingon ta nga overweight ba ka or sabi ko na underweight. Kulang na. Okay. Sige, samtang nagtimbang-timbang mo diha or nag-calculate mo diha, mag-text at break Ma'am Kim kay para makuha ni sila no, ma-absorb nila tong ato ang gihisgot-hisgutan karon nga maka-compute po sila sa ato ang gipang hisgot-hisgutan this morning. Okay, so huwag kayong aalis mga classmate. Balik tayo dito po sa ating Nutrition on the Air. Kasama niyo po ang National Nutrition Council, of course, ang DXFE. Kumain ng pagkaing malinis at ligtas. Ugali ng wastong paghahanda ng pagkain. Pamalagiin ang kalinisan ng kusina. Magsabon at maghugas ng kamay. Kung di nakatitiyak na ligtas ang pagkain, itapon ito. Bumili lamang ng ligtas na pagkain ng sakit ay maiwasan. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Welcome back sa ato ang programa, ang Nutrition on the Air. Kasama niyo po ang NNC, of course, ang DXFE. Tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Tungkol po ito sa commandment number 9. Ano nga ito? Panatilihin ang tamang timbang. Ayan. Okay. Ma'am Kim, ikaw man to ganina akong gihiskot ako ang nakata dito gamay. Pero unsa man ni siyang ato ang mga pamaagi, ma'am, no? Para mahibaw-an nato kung sobra na ba or less siguro sa ato ang lawas. Sige, so gawas atong BMI nga gisgutan kaganina no, napapwed na lain na pamaagi nga mahibal-an na to no kung sobra na ba ang taba sa ato ang lawas. So muni siya ang to ang ginatawag na waist to hip ratio. Nga diin gina-identify na to no kung unsa na ang body fat distribution or katabaan sa ato ang lawas. So gamit ni siya para ma-assess ang isa ka tawo kung taas ba ay ang risgo nga magkasakit sa kasing-kasing, diabetes ug uban pa. So gigamit ni ang ato ang waist circumference ug ato ang hip circumference. So naatay recommended no nga waist circumference hip ratio. So sa ato ang mga kalalakinan dapat ubos sa 1.0. Samtang ato ang mga kababayenan dapat ubos sa 0.85. So kung ang imuhang waist hip ratio sa usa ka lalaki kay equivalent sa 1 or musobra pa ani ug sa babae pod equivalent sa 0.85 or musobra pa niini mo ni siya ang ginatawag nato nga naa na sila'y android or central obesity. So kung tan-aw nato ang ilahang lawas mura siya og kanang hugis mansanas no or apple shape. Okay. No, so tan-aw na mo dira sa lamin ron no. Atubang na mo sa samin kay basig apple shape na mo. So kani siya ang taba kay kadaghanan naa sa part sa tiyan pataas no padulong diri sa ato ang abaga. So ang kadang mga tao nga naay sobra ang taba sa tiyan kay delikado gid kay na siya nga ma-develop dili ang relationship kundi ang sakit no. Ang sakit sa kasing-kasing, hypertension, uban na klase sa mga cancer ug naapod tay diabetes. So kani siya nga diabetes mo no kasagaran gid nato ni makita sa mga kalalakinan, di ba kanang dako ang tiyan. Yeah. Kana siya. So kani siya
siya nga obesity, daghan ang kanang naapod tay ginatawag kaning mas daghan ang fat diri sa ato ang banda sa paa nato og hawak. Mo po ni siya ang ginatawag nato nga gynoid obesity. So kani siya pear shape, no, peras. Muna siya ang dagway sa iyahang lawas. Pero dili kay ni siya related sa ato ang mga chronic disease. So kasagaran po ni nga klase nga fat distribution mapansin nato sa ato ang mga kababayenan. Sige, so tanaw-tanaw na mudera sa iyang lawas. Tanaw nagpa-picture gini sila ba selfie no binana sa ilang ilang lawas. Pero Ma'am Eloisa, dili ba pwedeng ang batayan na lang ani kanang sukat sa ato ang waist, no? Murag mas simple man siguro na, ma'am. Yeah, actually pwede naman siya, no. So ang gitawag ana sir is waist circumference. Okay. So kini siya ginasukat magud ang baywang, no. No, para sa mga lalaki dapat dili mo baba og 40 inches. Uy. So sa mga babae naman is 35 inches dapat ang baywang, no. So ginagamit kasi ito siya para mahibalan nato ang taba sa ato ang bewang, no, sa loob sa atong tiyan. So pwede magud siya risgo, no, sa komplikasyon dulot ng obesity. So ginagamit nato ni siya sa mga adult, no, kay lahi pod ang sa mga kabataan-onan. Bitaw mamot, ang ano po na Ma'am Kim, ang una-una po na ako, paunsaon man nato pagsukat sa mga bata kasi syempre ang tiyan sa mga bata di man parehas sa mga adult, di ba? Oo, kay lahi man ang development, lahi no, man ang development bata sa mga pa man sila. Yeah. Sige, so naapod tay pamaagi kung kadto ingon ato sa mga hamtong ang sa mga bata pod kay ginatimbang nato sila. Unya, depende pod sa timbang ong edad, no, unya tan-aon ginanami ginatawag mangkod nga growth reference standards. So dito na siya ginatan-aw kung naa ba sa normal range ang timbang ug height sa mga kabataan. Ginahimo na muna siya panahon sa Operation Timbang Plus, no? Gikan January to March. Okay. Diin timbangon ug i-height ang tanan na mga bata. Unya karon tigsugod na pud sa atong klase, naga-operation timbang pud ang ato ang mga grade schoolers. So pwede na pud nato no nga dalon pud nato ato ang mga anak o ang ato ang mga bata dira sa health center. Kay naamang po tayo mga barangay nutrition scholars dira nga diin sila mo tan-aw kung overweight na ba or kulang ba sa timbang ang ilahang anak. So kaning mga kabataan nga 2 anyos paubos ang ilahang edad, ang monitoring sa ilahang timbang ani kay kada bulan. Samtang ang ato ang mga bata nga nag-edad 2 anyos pataas or hangtod dili pa siya kaabot og 5 years old kay every 6 months. Okay. Naka-experience jud ko ana kana ganing murag isang at kang bata ba sa. Mo man na siya ba no sa murag iduyan ka mo laina pud ay ana mo mo gitim kana gani sa palengke ba. Murag ibaligya. Oo, gani. Pero Ma'am Eloisa, i-clarify lang nato no. Unsa man ning ginatawag nato nga underweight? Unsa may kuan pod ana sa kaning overweight? Unsa may condition ana sa mga bata? Okay, so ang pagiging underweight magud is isa na siya ka kondisyon kung saan ang timbang ay mas mababa pa, no, sa normal, no, sa isang healthy nga individual, especially sa bata, no. So karaniwan sa mga bata na naging sanhi nito, hindi tama ang paglaki or pagdevelop. No? So, ang pagiging overweight naman, isa ka kondisyon kung saan ang timbang ay mas taas pa yun sa normal ng timbang, no, sa isang tao. So, usually, ang obesity magod, sobra siya sa katabaan o sa normal. So, ito rin ay isang uri ng malnutrition, no? So, sobra or kulang, ang tawag diya is malnutrition gihapon. Okay. So, but pasabot ma'am, nagdepende po din na siya sa kanang ilang kaunon, sa diet po sa mga bata. Napod ba'y contribution ma'am ang kining height o kadakon sa ginikanan? Kung ang height ng ginikanan is taas, tapos ang bata, pwede po. No. So, dili na siya, depende na sa ginakaon. Kaya importante nga na during pagmabdos pa lang sa isa kainahan, kinahanglan mukhang jud siya mga masustansyang pagkaon. Aron pag gawa sa baby, tama ang iyang pagdako. No? Healthy siya. Kaya basin mingon sila nga, payat mo gud ni mong ginikanan, so mo nang payat pugga. Pero ang
ang problema di ay Ma'am Kim ay yung energy imbalance siya. So when you talk about energy imbalance, unsa man na siya ambot pasabot sa mga bata, Ma'am Kim? Okay, so naatay ginatawag no nga epekto aning energy imbalance, no? Between sa amount sa pagkaon na ginakaon sa isa ka tawo ug sa amount sa energy nga ginagawa sa ato ang lawas. So ingon sa ato ang research dira, no, nga motaas ang konsumo sa tao. Nagakaon siya previously na ingon tanong nga magsitag ka og parat, mantikaon og tamis. Pero ang kato na klase ng mga pagkaon kay ubos sa mga vitamins and minerals ug uban pa na importante na mga nutrients na gikinahanglan sa ato ang lawas. Unya, kulang pa gyud ta sa physical activity tungod sa ato ang lifestyle. Ayan, okay. So naapod din siya epekto, Ma'am Eloisa, no? Dili lang sa underweight or sa weight niya, but even sa iyahang ginatawag nato nga psychological, unsa man siyang but pasabot, ma'am? Yeah, oo. Kay epekto yun na siya, no, sa psychologically or cultural factors. So naka-impluwensya jud diri ang eating habits na usually mo resulta jud ni siya sa overeating or undereating sa isa ka tawo. So pwede pud na siya genetic, sir, no, na maka-impluwensya bilang fat cells o sa pangatawan ng isang tao. So pwede pod na mahimong hormonal factors. So kabalo ba ka, sir, na katong mga bata nga nagtutoy sa ilang mga inahan, no, mas less ang chance na magkaroon ng obesity. Pero kaysa tuwatong wala yun nagpatutoy, so possibility na pag sa katigulangon nila pwede sila maging obese. So kuan pod, ma'am, no, overweight. Yes. Oo, Ma'am Kim, unsa may unsa may condition kung mag-overweight ang bata? Okay, so labi na kung overweight or sobra gyud ang timbang sa kabata, duol gyud kayo sila sa sakit, no? Sama sa sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes, maapektuhan pa ang gallbladder, no? Magka-diferensya. Unya, natay ginatawag nga sleep apnea or kaning dili normal ang pagginhawa nato samtang kita natulog. Og dili lang kana, no? Pwede po gyud magka-osteoarthritis, cancer, or kaning pinakaguol sa tanan, no, ang sayo nga pagkamatay tungod sa mga sakit. Uy, naagi ni siya epekto, ma'am, no, sa mga bata, labi na pod, no, sa mga ginikanan. Reminder pod ni sa ato. Pero ma'am Eloisa, talking about mga kaning ato ang mga inahan, no, naapod ay rekomendasyon sa ilaha, ma'am, nga naapoy epekto sa mga bata? Yes, of course, no. So dapat, no, kay mga kitang mabahay, kita magyud ang magmagdos, no, magbuntis. So advice yun nato bago sila magbuntis, kinahanglan normal ilang timbang, no. So kay kung ang resulta mag-ani kung isa ka babae, buntis na siya, nya obese pa gyud siya, so pwede siya magkaroon ng gestational diabetes, pwede po magkaroon ng hypertension, or pwede po mahirapan siya sa kanyang panganak, no, or magkaroon ng infection ang kanyang pagbuntis. And then pwede din magsilang sila na manganak sila nga dili sakto sa panahon tungod niini, pwede gyud magkasakit or pwede ikamatay sa isa ka bata. Okay. Pero ma'am, kabalo man ta, Ma'am Kim, kabalo man ta sa mga anak pod nga medyo malusog, no, gusto man pud nga taba gid sila. Pero okay lang ba nga ikuan na to sila, tawag na to ani kana ganing ingon na ta nga manaba maulian ra man na sila, okay ra nang taba kayo mga bata? Okay, sige, no. So muna atong ginatawag, sir, no, nga childhood obesity. Nga pwede yun na nila pagkadalon hangtod nga mahamtong pod sila. Unya kani dili pud maayo kay mo resulta man gid ni siya sa ginatawag natong hyperinsulinemia, dyslipidemia, paglisod sa pagginhawa, hypertension, og ma-increase ang fracture sa ilang bones kitungod bugat, no, maglisod sila og dala sa ilahang kaugalingon. Okay, subot pasabot nga dili na necessary nga kung taba kaayo, healthy na na. Pwede na siya nanto pag nakunayos. Bitaw, no. Okay. Pero talking about pagtanda, ma'am, no, unsa man po epekto niini, Ma'am Eloisa, no, sa ato ang mga ginaingon nga mga bata?
Okay, so pag nagatigulang na magudta, no, so pwede ta magtaas ang mga sakit nato, no, so pwede magkaroon ng again babalik-balik, no, hypertension, Okay. diabetes, na pa nang gitawag nato na atherosclerosis, or kanang arthritis pod, no, na karaniwang dulot ng pagiging masyadong overweight or obese, no. So pag nagatanda ang mga isa ka tao, nagababa iyang metabolic rate. No? So kana siya murag kusog na siya sa makina kung sasakyanan pa na, no? So mababawasan din ang physical activity nila, kaya nadadagdagan ang timbang at tumataba, no? So kaya nga gina-recommend nato na dapat ituloy talaga, no, yung physical activity, no? Tapos sabayan pa natin ang healthy diet or proper nutrition. Mao din na ma'am nga dapat bantayan gid nato, obserbaran gid nato, no. Yes. Dili sa mga bata but even sa mga adult, ma'am, kung medyo dako ang ilahang weight, ma'am Kim, di ba? Yes. Okay. So ma'am, speaking about overweight, okay, speaking about labi na sa to ang mga mga kana ganing mga adult na overweight. Unsa pa itong dapat hinumduman, anak, ma'am? Okay, so dili lang pod pagka-overweight, no, ang ato ang bantayan kay kanang naamang pod good tay mga labi na idaran, no, maidaran nang matingalat tang gapayat sila, no, masking wala sila ga diet. Okay. So ano man good ni siya kanang indication nga posible nga naay sakit or pwede mag-cause sa laha og mga infection, depression ug pagkamatay. Unya na ay mga consequences pod kung masubraan pod sa kapayat ang usa ka idaran na, no? Okay. Pwede ma-develop nga naa siya anemia, mahimong limtanon, magka-edema, dali lang mapandol. Nya magresulta og hip fracture, nya maapektuhan pod ang ihang immune dysfunction, naa siya muscle loss, osteoporosis. Nya kaning muscle loss pwede pod ni siya tungod kay naay negative nitrogen balance or kaning dili sakto ang protein intake nila sa ilahang lawas. Oh, so dapat kida ay pod, ma'am, no, obserbaran gihapon ng mga adult, labi na kung gikan kaayo siya og magtaba niya, mo payat lang siya og kalit, o Kaning mga obserbahan ano gid na to, siya. mga seniors na to kasagaran sila ang maka-experience gyud ani. Okay. So, kung maobserbahan nato, ma'am, unsa man ang mga timailhan ana o sa atong observation? Okay, so kung maobserbahan na to, no, sa atong mga katigulangan nga nagbawas silang timbang, so mo na siya nga dili na to kalimtan, no, nga kanang naagi na siya effect, no, mabawas man ang timbang or masobra man ang timbang, labi na so nga murag kalit lang nga mo payat. No, so muna nga bantayan gyud nato ang food intake sa ato ang mga senior citizen, atong mga lolo, mga lola, no, or mga ginikanan nga senior na kay kasagaran sila gyud ang maka-acquire aning poor nutrition kay daghan magugmo resulta na sa ilaha, mag-usab na ang ilahang kanang diet nila, labi na ilang panlasa. Tama. No? Dili na sila ganahan kaayong mukaon. No? So ato ag yung pangitaag pamaagi nga mabalanse gyud gihapon ang food na ilang kaunon niya. Kung maapektuhan ilang ngipon, di ba? Yes. Gahi na mukaon sa karne, mutong kaganina nga ngano magresulta siya og kanang negative nitrogen balance, no, kay di sa ganahan mo kaon kay ano na ilahang ngipon kanang sana marupok, hingo hingo sakto marupok, parang pang-ibig yan, ma'am, ha? Sa pag-ibig lang jud pwede marupok. Mo ginahan akong ingon bawal may marupok ang bukog. Pero ma'am Eloisa, talking about healthy eating, unsa man po dapat ang mahibaw-an sa atong mga kabataan? Oo. So, tama, no? Turuan natin ang mga bata natin, no? Healthy eating habits. So, ito yung pagturo sa kanila kung ano dapat kainin o dapat nating iwasan. So, mainam din na mula pagkabata, turuan dyan nato sila og unsay dapat kauno, no? Sama sa ako, no? I have a child. 13 years old na siya karon. So, kailangan tayo as ginikanan o as parent, maging role model tayo sa kanila. So, gaya noon, no, na complementary food starting at 6 months. So, pakainin sila ng mga natural food, no, mga gulay at prutas para sa paglaki nila,
maangdan pod nila, no? Kasi kung unhealthy, kung ano yung naangdan mag nila, pag abot nila sa pag sila, dako na, maging pilian, no? So dapat during bata pa lang turuan na sila ng mga healthy eating habits. Yan, mamana po din ni siya ang ato ang lifestyle nung sa pagkaon. Dili lang sa unsay laing mamana nimo. Pati ba nang imong kaonon kung hilig kag chips karon, nanay, tatay, si imuhang mga anak, no? Basin, mapunay kasi kung ano ang gina-prepare nimo sa food, sa family. Okay, wala sila choice mo. Bitaw. Lang kauno. Yeah. Speaking about kuan ma'am, kanang mamana nato, naapo di ay kuan ma'am, no? Mamana po di nato na kanang mga habits exercise. Yes. Unsa na siya ang ato ang ma'am? Oo. Sa ako kay akong anak, sample na lang nako. Okay. Di ba nausa mang era sir kana mga fun run. Mo join jud ka ana actually since 2024. 2025. Pero ngayon, instead of fun run, kaya medyo magastos siya, na may way na walking every day is okay, di ba? At least 6,000 to 10,000 steps a day. So, ako anak, mo join pod siya. So, every day naga-walking ko, 5 kilometers, siya pod, mag-walking pod siya. So, mabaon pod na niya, ma'am, ba? Pag dako na niya. Kay, katong bata pa magud siya, na ako siya enroll karate, no? Okay. Tapos swimming, badminton karon, pickleball na pod na uso karon. Tama. So na may mga sadya na good sa among subdivision sir, dili man expose gyud dapat. Yes, nag-apil na ba kang tournament ma'am or ano lang lingaw-lingaw lang? Lingaw-lingaw lang sir, exercise. Bitaw no, so but pasabot sundugon gid ito sa to ang mga anak no kung makita nila sa good role model jud sir. Nga masigit tagkaon og junk foods mo pod nang ilahang sundugon. So kung wala pod kahit na nag-activity, ganon din, no? Okay. So, mindset po din siya, Ma'am Kim, no? Kinahanglan gid ay ang mindset ani, 'di ba? Sa ato ang mga ginakaon og sa ato apod nga Ma'am Kim. Okay. So Ma'am Kim, unsa man atong ihatag sila nga mga tips, Ma'am Kim? Okay, so para sa ato ang mga hamtong, no, kani ato ang lifestyle, ato ang body size ug pangidaron, gamiton nato nino para makuha nato ang sakto nga caloric intake nato sa kada adlaw. So importante kaayo no nga sabayan gyud nato ni og tama nga physical activity para maubos gyud ang ato ang timbang. Nya makatabang pod gyud ni nga mahinay-hinay mabawasan gyud ang caloric intake nato, no, sama sa kuan nato og 500 calories kada adlaw ang ato ang ginakaon, no, kay para maubos pud ta sa tunga sa kilo kada semana. No muna ang healthy nato nga kanang pag-ubos sa timbang. Dili nang kanang isa ka semana napulo ka kilo. 1/2 kilo lang tang. Parang buffet na yan, Ma'am Kim, ba? No, dili nato na pasubraan. Mura gyud na ang healthy, no, kay basig auban ba pressured kaayo, hala dapat mabawas na di kay ingon sila kuando cancer, atherosclerosis and everything. No, pero dili pud na siya maayo. Kasi magka-ulcer pud na mo mo resulta pud na siya og lahi na pud na mga sakit. So dira lang gyud ta muna kanunay lang gyud balance no mo ginato butang sa tong hunahuna. Ayan. Okay, so balance, moderation atong ginaingon kay ganina, no, kay para okay lang tayo. Okay. Yes. So unsa pa yung mga lain nga tips, Ma'am Eloisa? Oo. So, yun na-mention ko kanina, no, makatabang jud ang tamang ehersisyo. So, tandaan natin na dapat ay maglabas tayo ng energy na higit sa kinakain natin para mag-ubos jud or magbaba jud ato ang timbang. So, sabi nga nila, the greater the energy deficit caused by exercise, the greater the fat loss. Wow, so, i-post natin to sa Facebook. English yun, sir. English yun eh. Oo. Dapat, yun, pwede nating inspirasyon yun. Greater, the greater the energy deficit caused by exercise, the greater the fat loss. Ayan, mindset lang gid dayta ani Ma'am Kim. So, mindset gyud importante kaayo na. Bitaw, no? Dapat laging isipin natin na kaya natin to. Okay. Correct. Ayan. So, Ma'am Kim, unsa pa ilain nga mga tips nato, no? Okay, so importante pod no nga suportaan pod nato kung naay miyembro sa ato ang pamilya nga gusto magbawas gid og timbang di kay kanang
magkaon-kaon puton sila, mag-order og kanang lain-lain iyang paborito nga flavor sa pizza, mag-order pud sila milk tea niya. Luoy kaayo siya no. Dili Kulong niya. naman siya sa kwarto. Dili niya makabot ang iyahang goal. So kani yung healthy lifestyle, tibuok pamilya gyud ang nindot ani nga involved. Kung mag-brown rice si kuya, brown rice na. Brown rice na gyud ang kanan. Bitaw, dili damay wa isa naman ka kaldero. Maglahi-lahi ang kaldero. Bitaw. Okay. No? Unya, apil pod ana no nga makabawas pod sa ato ang timbang una sa tanan, no hinay-hinay lang gyud ta sa pagbag-o pod sa ato ang diet di kay karon kanang muni ato ang naandan no nga kauno niya pagkaugma kay diretso kanang 1/2 rice na lang unya mag ano na lang ko mag gulay-gulay hinay-hinay lang like for example for example karon na week sige unahon nako ako ang rice kung sa una isa ka plato nga dako o karon gamay na lang nga platito maana platito ba na lang di I mean ba no kanang dili nato pakalitan nga tanan nya next week sige ibawas na pud nako ang kaning pagkaon og mga chichirya anay sunod semana lahi na pod sige dili na ko magsig order aning mga fast food dili kay isahon nimo sa isa ka semana tanan na hinay lang gid maglisod ta ana so hinay jud sir basta kanunay hinay basta kanunay ito na ako na-remember gahapon na Ma'am Kim nagdiskutan nato katong pag-check sa label o sa nutrition facts di ba may Eloisa dapat nato na siyang i-check. Yes, oo. So, usually, i-check nato na siya, no? Makatulong jud, no? Basahin ang mga label sa ato ang mga ginapangkaon. So, pag mag-grocery tayo, di ba, makita natin dyan, ang nutrition facts, makita doon, ilang sodium, ilang sugar, carbohydrates, ing ana. No? So, kato, i-check jud nato ang labels sa atong mga produktong mga ginapalit sa mga groceries kay makita nato kung naba siya sustansya so na magud panagsa na dili natin maiwasan na mag-crave jud ta sa mga tamis na pagkaon no pero subukan natin kumain din ng mga fruits no na tamis pod. So nako iduwag day sir katong 4 Ds. Yan. Sige ma'am. Go ahead. Diet. Discipline. Determinasyon. And of course, di na mahimo kung wala tay dasal. Wow. So kana siya ang 4 Ds. 4 Ds. Oo. Diet. Discipline. Determinasyon. Ang importante ang dasal. Yan. Daghan na kini sila i-post silang Facebook ba ng mga gipangingon ni Ma'am Eloisa. Mga caption. Mga caption, mga day 1. Day 1. Okay. So, Ma'am Kim, talking about diet pod no, naapod da ito'y mga pagkaon nga pwede pod kakuhaan na to healthy pod nga pagkaon and makakos pod og kana ganing healthy nga diet. Okay, sige no. So importante pod kayo nga instead na mukaon tag mga chips dira, naaman tayong barato dira ato ang mga mani, no, peanuts nga diin napatay makuha nga kaayuhan ani, makadungag siya kanang potassium sa ato ang lawas. So nya limit gyud tag kaon na ng mga sige tag kanon ag pinirito, mga chichirya. Nya pwede kay ta mukaon kato kung gingon sa ganina no nga gamay nga plato no kay para gamay lang pud atong makaon nya. Mukaon ta hinay-hinay dili chichirya pero platito man ma'am. Hangyo. Ma'am hangyo. Oo. Sige, no? So, mukhang po tag hinay-hinay kay uban basig nagdali tag kaon ba, no? Kanang duha lang kang uya, tulon diretso. Enjoy na to tong food. Hinay-hinay taog chuan na, no? Kay ingon pa diha sa research na kung mukaon taog hinay-hinay, mas dali gyud ta mabusog. Wow, ana din na siya. Umo din ni sikreto, no? Okay, sige, note nato na siya mga classmate ha. Dapat hinahinay lang, no? Para siguro ang isa ka oras mga tulog ka hungit. So, bahala lagi dugay, sir. Basta kanunay. Balag dugay, basta kanunay. Okay. Sige. So, aside sa kaning mga nuts, mga ingon ani, how about sa kaning drinks, ma'am? Unsa man po datong Eloisa? Unsa man po datong dapat nga hinumduman? Of course, no, dapat tayo uminom na maraming tubig. At least 10 to 12 glasses. Baso nga tubig kada adlaw. So, as much as possible, iwasan natin to ng mga soft drinks, kato mga sugar sweetened drinks, no? Iwasan natin maglagay ng alat sa atong mga pagkaon.
And then, instead, atong ibutang sa atong mga sudan, pa magluto ta, katong mga herbs and spices. So, dili man kay mahal na mga herbs, sir. Pwede man nato katong luya, no, bawang, sibuyas, para mga tanglad, Okay. laurel, Okay. paminta, mga Samig. herbs man na sila. So, pwede nato na siya ibutang sa atong mga sudan, aron mahimong mas malasa, no, para masarap siyang kainin. Yan, okay. Mga herbs and Oo, spices. numduman nato na siya mga classmate ha, kay usa hilig man gyud ta og drinks pod no, pero mo lagi kay tamis man o magkuan gihapon, stock gihapon sa ato ang lawas na siya kay mga soft drinks man na siya no. Yes. Okay. So, ma'am, naaman ba'y uban nga tuod nag-diet pero naamay cheat day? O unsa man na siya, pwede ba na siya inana, ma'am? Cheat day kana mag-celebrate ba? Bitaw, no? Okay, sige no. So, kung ka na muubos sa gani atong timbang, no? Ay, yes, naubos akong timbang, mag-celebrate ko, mag-buffet ko. Ay. Balik. No? So, Oo. dito na lang tay, palit na lang natog lahi nga kanang gamit na makapalipay sa atuan, no? I-convert dili nga, ay, akong reward pud ani kay pagkaon, no? Unya na po tay ginatawag sir no nga kanang para sa uban nga dali makapayat sa ilhan nagapa-opera ni sila. Okay. So kanina mga procedure ginarekomenda lang pod ni siya ha sa katong mga obese or katong sobra gyud ka tambok na klase na mga tao. So mas better gyud gihapon nga mag-exercise gyud ta, mukaon og sakto para mabawas ang ato ang timbang. Ayan, okay. Pero ma'am, unsaon po pag kaning atong mga bata, ma'am, di man po na sila mag-diet, di man po na sila. Unsa may recommendation to sila ha, ma'am? So, para maibsan no ang pagiging underweight ng mga bata dahil sa mga infection, dapat ipadala yun sila sa may health center para magamot sila kung naa sila yung mga sakit. And then second is ayusin ang kanilang yung diet, no, yung pagkain nila. So dagdagan ng paunti-unti ang kanilang mga kinakain. So para naman sa mga matatanda, so kailangan din yung calorie level na kinakain nila dapat mas mataas, no, para magkaroon sila ng yung pagbigat ng kanilang timbang. Ayun, okay. So aside ana ma'am, napabatay lain nga mga tips diha, okay? Kay ginanote biya nato, apil pug ko nga naganote dire unsay mga tips diha ninyo o sa pagkaon, ma'am. Okay, sino ba? Si Ma'am Kim. Sige. So, naputay mga dungag nga tips, no? Para makapadungag og timbang sa ato ang mga underweight. No? Kaya naman po yung mga problema, ana. So, una sa tanan, makaon to, ginatawag na to energy dense food. But pasabot, dapat taas ang energy, no? Sa ginapagkuaanan na to nga mapagkaon. Sama sa na mga monounsaturated fats o polyunsaturated fats. Pero, likayan na to tong kanang pagkaon nga grabe gyud kay no nga daghag taba-taba sama sa saturated fats. Nya ikaduha dungagan nato atong calorie intake. No, pero hinay-hinay lang hantod sa masanay ang ato ang tiyan. Dili pud nato pakalitan. Unya, mukaon sa saktong oras, pwede nato dungagan og snack sa buntag ug sa hapon. Unya, importante nga kumain ng iba't ibang pagkain, no? Kumain meant number 1 nato. Nya, likayan gyud ang pagkaon na sobra katamis, kataba bago ka mukaon sa imuhang meal kay para dili madaot imuhang gana sa pagkaon. Ayan, Ma'am Eloisa, speaking about kumain, 'di ba? May drinking din tayo kanina. Unsa man ang mga dapat natong or healthy nga nga inumon? Oo, so aside sa gi-mention ko kanina, no, na kailangan ng uminom na madaming tubig, at least 8 to 12 glasses a day. Uminom din tayo ng mga gatas, no, kato mga fresh fruit juices. So pwede ito makatulong sa iyong energy intake. So importante din na, of course, mag-exercise para maging malakas ang katawan. So ang exercise man good, usually mag-exercise din tayo bago kumain para ganahan ta mukaon. Oh, yan. So ayaw jud kalimti pag dagdagan ng energy intake kasabay niyan ang pag-exercise. And then of course, dili nato kalimtan mukonsulta jud ta sa ato mga doktor or sa ato mga nutritionist dietitian kay kana sila makatabang na sila sa pagdagdag sa
mga timbang. Okay. Nindot na nga kuano nga kanang ato ang buhaton, especially sa mga naay mga concerned gyud, no? Adto kita sa mga espesyalista kay para kahibalo kita unsay tama nga pamaagi. Correct. Para sa ilaha o sa atua mga classmate ha. Ayan, nakasmile si Ate Rufa, si Ma'am Rufa. Okay sa atong mga ginisku-diskutan karon. After this, hapit na kita mag-quiz mga classmate ha. So gamay lang nga pahimangno and then adto na ta padayon ta humanon nato ning ato ang commandment number 9. Read food labels. Alamin ang mga sustansyang makukuha sa inyong bibiling processed food products. Basahin ang food facts para sa impormasyon sa dami ng calories, fats, protein, sodium, vitamins at minerals. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Welcome back. Og naghapon ta diri sa ato ang talakayan, no? Gikan sa ato ang nutrition school on the air. Ato sang iskut-iskutan ang mga frequent asked ma'am, no? Nga mga question. Unsa kay mga pangutana ani talking about kining mga pagkaon, especially fast food, Ma'am Kim. Oo. Okay, pwede ba ning fast food? Okay, sige no. So, pwede man gyapon ta mo kaon og fast food no, pero usahay lang no. Unya dapat naay nutritional value ang fast food na ato ang paliton. So, pwede pud kaayo no kung parisan nato og mga salad. Okay. Kung magkaon ta og kaning sa fast food og kanang ato ang gamiton na dressing dapat katong reduced fat. Unya akong gatas or prutas ang gion na offer sa mga fast food kana pod pwede nato nabantayan. And then kung daghan ta og nakaon gyud na fast food no, mag-exercise gyud ta para katong mga sobra-sobra na calories ato ang magamit as energy. Ayan. Pero kanang ano ma'am, spot reducing exercise, Ma'am Eloisa, unsa man na siya ma'am? So ayon sa based on research, hindi naman siya nagbibigay na agarang solusyon, no? Ang mga equipment or katong magin-offer sa mga salon, no, hanggat hindi sinasabayan ng tamang dieta o exercise, kay dili man ni siya overnight, no? So kagaya ng sauna, hindi lang tinutunaw ang taba sa sauna. So usually ang ginabawas niyan is ang tubig lang sa atong kalawasan. So ang mga masahe like brushes, mga wraps, creams na ina-advertise na pampapayat, hindi rin nagkakaroon ng bisa hanggat walang tamang diet and exercise. Dapat sabay talaga yan sila. Kaning ano ma'am Kim, fad diet or fad diet, no? Unsa man ni siya ma'am? O unsaon pud ni makaapekto sa ato ang health? Okay, so kaning fad diet ang ginahimo ani kay ginabawasan ang ato ang caloric intake. So naay mga diet no na ginagamit nila nga puro high protein foods lamang ang pwede nila kaunon. Pero malimtan na nga taas puday og fat content ang mga kini na klase ng mga pagkaon. So sa kani nga diet, taas ang protina pero ubos pud kaayo sa ginatawag natong carbohydrates nga diin mo resulta og ketosis or dili sakto nga pag-breakdown sa taba. Kay tungod walay glucose ang lawas sa usa ka tawo. So dili gyud tano na unsa ni kanang sa tawag ni nagapawala gyud ni siya gana sa ato ang pagkaon o kasagaran gyud ani mubawas man gyud ang ato ang timbang sa labi na in the first few days sa pagdiet nato. Nya ang pag-ubos sa timbang ani kay tungod sa kawadon sa glycogen ug protein nagkasabayan sa daghan nga fluids o importante na mga minerals sa atoang lawas. So daghan gid ang inaning style nga diet Ma'am Eloisa, no? Nya. Pero dili pud siya balance, tama ba ma'am? Oo, dili pod, no. So tama ka diyan, no. Bukod dito kadalasan ay binabalik din ang nawawalang timbang ng mga taong gumagawa ng ganitong klaseng diet. So sa ganitong diet, hindi pwedeng gawin ng matagalan, no. So dapat sa panahon na ay importante jud no kay makadaot ni sa ato ang kalusugan. Right. Okay. So I hope na note na to kay siguro kamo pud diha na pud mo'y mga kaniba nindot kaayo ni siya nga diet program unya pag siguro pila ka adlaw ni payatan ni pagkasunod na pud diretso na pud didto sa nibalik na pud sa ato ang timbang, no.
So muna mga pahimangno na kanato karon. Okay. So dito na ta karon sa ato ang quiz. Okay? Ready na atong mga classmate diha sa atong quiz karon ha. Okay, kabalo ko daghan mong nalista diha sa ato ang lesson karon nga kabuntagon. So ang yun ako si Ma'am Kim nga sugdan nato ang question number 1, ma'am. Unsay question number 1 nato, ma'am? Okay, una nga pangutana, unsa ang ginagamit nga pagsukod para makuha nato ato ang body mass index, no? Duha to ka buok. Duha ka buok. Sa to tong gina-compute adto. Lala. Kailangan nato ang blank o blank. Blank o blank. Blank o Okay. blank. Hala, unsa Sige, ka to? paunhanay. Blank o blank. Kinsa ang makauna? Papaspasay og tuplok. Si Ate Velalin, BMI. Si Ate Nepipito, BMI. Si Ate Dang, weight and height. Okay. Oh, asang tama ang nilang duha? Tama, weight and height. Weight no? and height. Tama. Okay. Si Weng, weight and height daw. Tsaka si Ate Okay, Marie Chris. tama. Uy, congratulations sa ato ang mga classmate. Congrats. Ayan. Mami Loisa, unsa man ato ang number 2 question? Okay, for our number 2 questions, unsa pod ang normal na BMI or ginatawag nato na body mass index? Naisbuot ng Unsa man ang tama? Okay Normal nga range. Ang BMI. normal range no sa Okay. BMI. Hala, sige. Ato anang oo, marag wala pa sila Contest kabubon sila atong weight and height. Karon pa ni sulod. Okay, si Ate Dang, 18.5 to 24.9. Tama, ma'am? Wow. Uy, sakto. Pagka-bright oil. Naminaw gid ni. sir. Okay, si kisa pati una, si Ate Dang. Si Ate Marie Chris, 18.4. Okay lang, 18.4. Hangyo. Hangyo. Masig na pay lain mag-answer. Okay, si Ate Dang, 18.5 to 24.9. Ayan yung tama, no? Okay, sige. Si Ate Dang ang nakadaog. Ang nakatama. Okay. Sige, let's go sa Napaisa, number. sir. Napaisa. Sino pa yon? Si Ate Weng. 18.5, 24.99. Ito yung tama. Oo, yan. Ayan. Okay, sige. Basta lagi mga number ba? Manusplid kita ani ba? Napagi point, no? Sige. Sige, Ma'am Kim. Let's go sa number 3 nato. Sige, kani dapat kabalo gid sila no Hala, kay unsa mo ka niya na? tong mga BNS. Kana. Kanus aman nato timbangon ang mga bata no kung ang bata edad 0 to 23 months kapila man nato na siya ginatimbang o ang ato ang mga bata nga 24 months old pataas. Okay. Kapila. Kamusta daw? Kompleto jud ni ha. Dapat kompleto, ha? Sige. Patubag yun sila dayon, no? Hala. Every Tontararan. Oo. Kay numdum juguan ni kay gitimbang ang puguan ni. Ay, naapil day ka ni sir sa una. Oo. Ingon ni Ate Velalin every month. duha man to. Hala, every Diba? month. Okay. Game ba? 0 to 23, 24 to 59 Si Mary Chris months. every 6 months daw. Every 6 months, okay. Duha ang tubag ani dili Duha lang ang- isa. Dapat duha. Okay. Oo, duha. Ingon ni Ate Marie Chris every 6 months in a year. Ate Velalin 0 to 23 every month, tapos 24 to 59 every 6 months. Laylay ilang tubag, ma'am. Ala nga na lahi man mo. Okay. Anong dili mo? Si Joreline every month 0 to 23 months. Si Ate Richie monthly. Sa na district daw. Isang district na. Alam, sa daw ni na district. Ala, unsa na Siya, district no? ni. Ingon ni Ate Marian every month and every 6 months. Okay, asang may tama ani ha? Si Ate Richie every month and every 6 months daw. Okay, nana sir, tama to sila. Okay, no? okay, tama to. Every month, ba na sila? every Taga-asa 6 man ni nga ko, Anbi? months. Ate Annalyn every month and every 6 months. Okay. Murag na nalibog na sila itong mga point ba na? Unsa ka ani ni siya, ha? Mathematics, man good. O, gani. Okay, so, si Ate Geraldine, 24 to 59, twice a year. Murag lahi po nino.
Okay. Tama, sir. Tama to. Tama to, sir. 24 to 56 twice a year. 56? 56. Oh, 59. 59, okay. Baliktad ang 9. Pero ang sakto gyud adto kay kada bulan o kada unom ka bulan. Ayun. So, Okay. katong 0 to Mo to siya 23, tama, ha? kada bulan. Every month Okay. o every 6 months. Oh, marag na nalibog pa sila atong mga point ganina. Naabot na dito sa ilang months. Okay. Let's go sa ato ang number 4 na ba ta, ma'am? Oh, Number 4, Ma'am Eloisa. Okay, so kini, no? Sige, Ala. paunahay ni karon. Paano na, sayo na siguro ni. Oh, sayon ni karon. Unsay may mga sakit na atong pwedeng makuha kapag labis ang katabaan? Okay. Daghan ni sila. Ganto. Kailangan sabihin nila lahat or kahit isa, dapat tanan. Isa lang. No, kahit isa lang daw. Kahit isa lang, hangyo. Kahit isa lang. Isa lang. Hangyo. Kay taas ba yan? Taas, daghan Sudod ba yan type. eh? Ingon si Ate Richie, kay taga Buhangin District daw siya. Ay. Hello, Ted. Good job ta mga taga Buhangin Very District. good, mga bright ba yan yung mga BNS? Okay. Si Ingon si Ate Dang, diabetes, sakit sa puso. Yes, Okay. correct. Si Joanna, hypertension. Correct. Okay. Tapos si Ate Marie Chris, diabetes, hypertension. Ayun. Yes. Okay, tama. Very good. Ayan. Oo, nakaduha. Sige. Oo, salamat ha sa inyong mga tubag. Thank you. Okay. So, let's go sa atong number 5, Ma'am Kim. Okay, so final question. Maghatag og isa ka tip kung unsaon nato nga makuhaan ang ato ang timbang. Okay. No, daghan man tog tip. Ala. Nagihatag mi kaganina. O, isa lang ato. Kay taas-taas pud biya to. Siyempre, familiar kita, anak. Gusto ko ta magkuha ang timbang. Correct. Ato agin ng nahibawan. Buhaton. Oo. Ala, sige. Unsa daw ang ingon ni Ate Dang, dali ara makatubag ni Ate Dang, exercise. Mag-exercise. Grabe ang signal dito. Tama. Oo. Mag-exercise. Mag-ehersisyo, ingon ni Ate Weng. Exercise po, ingon ni Ate Marie Chris. Correct. Okay, murag nasagol si Ate Bernalyn, hypertension. Murag ganina. Kaganina pahinay sir. Okay. Ganiya siguro to. Si Ate Sue, balanced diet. Okay. Correct. Tama. Yan. Okay, so tama, Congratulations, no? ha? Congrats. Tama, ito ilang mga ginapang-ingon. Anya, Ayan. check the label gyud, no? Check the label. Label pod na. Okay. Label sa pagkaon, ha? Oo, yun ang Dili dapat ng natin label gawin. na gihunahuna nila. Lain to nga label ang ilang gunahuna. Wala na may labot adto na Okay. label. Inyohan na to. Oh, sige. Uy, salamat ha sa inyong mga tubag. But pasabot ana gid nga naminaw mo, nag-take note mo gid mo diha na kabisado na gid ninyo para matudlo po ninyo sa uban, no, mga Thank classmates. you. Okay. So, sa sunod na pod, ugma, napata ugma, ma'am. Yes. Diba? Oo. And naanata sa ato ang Kumainment number 10. Part Ugma. 1. Part 1. Kaya duha man din ka part no, ang 10. So, Ma'am Eloisa, Ma'am Kim, salamat kay sa inyong time. Karon nga kabuntagon, daghan na pod mig nakatunan og I hope no nga di lang ni siya sa ato ang tubag-tubag diri but ma-apply gid nato ni no sa Yes. ato ang mga ginahimo sa atong pagkaon, lifestyle nato, labi na sa atong pagkatiman sa atong mga anak. So Ma'am Kim, Correct. unsa gani ni ato ang topic karon? Okay, so di na to kalimtan. Kumainment number 9 na nagaingon, panatilihin ang tamang timbang. Ayan. So, salamat kaayo sa ato ang mga classmate pod karon. Manaminit nami. God bless you. Maayong buntag. Kini ang NNC of course with the DXFE para sa ato ang Nutrition School on the Air. Kumainment number 9. God bless you. Maayong buntag. Pasusuin agad ang bagong silang na sanggol. Mahalagang simulan ni nanay ang pag-breastfeed kay baby sa loob ng 1 oras pagkapanganak para masuso ni baby ang colostrum na lumalabas sa unang 3 hanggang 7 araw pagkapanganak. Ito ay mayaman sa antibodies para sa matibay na resistensya sa impeksyon at sakit. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.